Ang silid ay puno ng tao. Isang malambot at ginintuang liwanag ang bumabalot sa paligid at ang musika ay lumulutang sa hangin. Masyadong mahina para sa tunay na pag-uusap, ngunit sapat na malakas upang ulapin ang iyong isip. Nagkukwentuhan ng mga tao, nakangiti, nagkikiskisan ng baso, nakasuot sila ng matatalim na Amerikana at magagarang damit, gumagalaw ng may kumpiyansa na parabang ang party na ito ay isa lamang karaniwang silid sa sarili nilang tahanan. Sa gitna ng pagdiriwang, isang tahimik na figura ang pumasok. Isang matandang lalaki, payak ang suot, ang dahan-dahang lumakad papasok. Malinis ang kanyang mga damit, ngunit walang kapansin-pansin, at ang kanyang presensya ay hindi tugma sa makintab na enerhiya ng silid. Ang pangalan niya ay Santiago. Lumakad siya na parang sanay manatiling hindi napapansin. Isang taong natutong huwag humingi ng espasyo, kundi tahimik na humanap lamang ng isang sulok nito. Huminto si Santiago sa buffet, marahang hawak ang kanyang plato, ang mga matay naghahanap ng tahimik na lugar kung saan hindi siya magiging sagabal. May ilang taong tumingin sa kanya, hindi dahil sa pag-usisa, kundi parang may sinusukat. Hindi iyon interes, kundi paghuhusga. Pagkatapos, bigla na lamang may dumaan sa kanya ng masyadong mabilis. Hindi iyon aksidente. Isang balikat ang tumama sa kanyang braso, tumagilid ang plato. Dumulas ang pasta pababa sa damit ni Santiago, mainit, malagkit at pulang-pula sa sarsa. Bumagsak ang pagkain sa sahig, ang tunog ay sapat upang basagin ang mood. May ilang ulo ang napalingon. Ang iba'y pinipigilan ang tawa, tinatakpan ang bibig. Ang iba naman ay agad kumuha ng cellphone. Kunwaring hindi nagre-record, ngunit walang lumapit upang tumulong. Mag-ingat ka naman, sir, matalim na sabi ng empleyado na parang si Santiago pa ang may kasalanan. Pribadong event ito. Hindi sumigaw si Santiago, hindi siya nakipagtalo, tumingin siya sa kanyang mansyadong damit saka sa sahig, para bang kailangan niyang tiyaking totoo itong nangyayari. Kumuha siya ng napkin at sinubukang punasan ng kalat sa abot ng makakaya. Inanyayahan po ako. Mahina niyang sabi, kalmado ang boses, hindi depensibo. Para bang naniniwala pa rin siyang may halaga ang pagsasabi ng katotohanan. Inanyayahan, may umalingaw-ngaw mula sa likuran, may halong pangungutya. Sigurado ka bang hindi ka naligaw? Nagbago ang atmosfera. Bigla tiningnan ng mga tao si Santiago na parang siya ay isang trespasser, hindi bisita. Parang kahit ang pagtayo niya roon na may mansang damit ay sobra na, hindi siya nababagay, malinis man o marumi. Lumapit ang isang babae mula sa staff, hindi nagmamadali, mabagal at tiyak ang lakad, parang alam na niya ang dapat gawin. Huminto siya sa harap ni Santiago, nakapulupot ang mga braso at nagsalita ng sapat ang lakas para marinig ng iba. Hindi ka dapat narito. Patuloy ang musika, ngunit ang mga pag-uusap sa paligid ay humina. Hinalo ng mga tao ang kanilang inumin, kunwaring hindi nakikinig, habang nakikinig ng mabuti. Dahan-dahang itinaas ni Santiago ang kanyang mga mata. May pasensya ng isang taong ilang beses nang hinarap ng ganito. Inanyayahan po ako, ulit niya. Sinusubukang manatiling matatag ang boses. Inanyayahan ng sino? Putol ng babae, hindi siya binigyan ng pagkakataon. Saradong event ito, para lang sa mga empleyado at partners. Hindi ito bukas sa publiko. Bubukas sana ang bibig niya upang magpaliwanag, ngunit may tumawa sa malapit. Baka maling party ang napasukan niya, sabi ng isa na may peking ngiti. Dagdag pa ng iba, Sir, nagtatrabaho ang mga tao rito. Nakagawa ka ng eksena. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya, hindi dahil sa pag-aalala, kundi paghuhusga. Walang sigawan, walang malaking reaksyon. Tahimik lamang na hindi pagsang-ayon, mas mabigat pa kaysa sigaw. Sinubukan muli ni Santiago. Binanggit niya ang pangalan ng taong nag-imbita sa kanya, umaasang
may makikinig. Ngunit walang pumansin. Kahit ano pa, putol ulit ng babae, na itapon mo ang pagkain, nakaabala ka, kailangan mong umalis. Ang salitang umalis ay malinis at magalang pakinggan, ngunit ang ibig sabihin nito ay hindi. Hindi ito tungkol sa kalat, hindi ito tungkol sa patakaran. Ito ay tungkol sa kanya, isang taong, sa paningin nila, ay hindi talaga nababagay dito. Mahigpit na hinawakan ni Santiago ang maruming napkin, ramdam ang bigat ng mga taon sa kanyang balikat. Marami nang itinuro ang buhay sa kanya, ngunit isa sa pinakamahirap na katotohanan ay ito. Kapag pinili ng mga tao na hindi ka makita, walang paliwanag ang makakapilit sa kanila na tumingin. At sa silid na iyon, sa sandaling iyon, naging problema siya. Isang abala. Kumalat ang tensyon, tahimik, walang argumento, walang komprontasyon, ngunit wala ring kabaitan. Dalawang tao sa bar ang nagpalitan ng tingin. Isa sa kanila'y tumawa ng mahina, ngunit matalim at bumulong, "Ayun, nasira ang gabi." Ang iba'y umiwas lamang ng tingin, kunwaring abala sa cellphone. Walang nagsalita upang ipagtanggol siya. Ang katahimikan ay sumigaw ng mas malakas kaysa anuman. Pagkatapos ay dumating ang isang lalaking naka-dark suit, halatang may mataas na posisyon, hindi siya nagtanong. Isang tingin lang, si Santiago na may mantsang damit, ang organizer na inis, ang tahimik na crowd. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa patas, kundi sa itsura. "Ayusin natin ito agad," malamig niyang sabi. "May mahahalagang bisita tayo rito. Hindi natin pwedeng hayaang magpatuloy ito." Kumaway siya ng bahagya at lumitaw ang isang gwardya. Hindi man lang tumingin sa mata ni Santiago habang sinasabi, "Sir, kailangan ka naming pakiusapang umalis. Aayusin na lang namin ang imbitasyon mamaya." Ngunit ang mamaya ay hindi dumarating kapag ang isang tao ay tinataboy ng ganito. Naintindihan ni Santiago, sa paningin nila hindi na siya bisita. Isa na lamang siyang bagay na hindi akma. Lumapit ang gwardya, hindi siya sumigaw, hindi siya humawak. Simple lamang ang sinabi, "Dito po tayo." Pinanood ng mga tao habang inilalabas si Santiago. Neutral ang mukha nila, parang nanonood ng eksenang hindi nila kasali, pero hindi rin nila kinukwestiyon. Bahagyang lumakas ang musika, parang sinusubukang burahin ng sandali. At naging malinaw, hindi ito kailanman tungkol sa pasta sa kanyang damit. Ito ay tungkol sa kung sino siya at kung nasaan siya. Habang papalapit siya sa pinto, may naiwan sa hangin na kahihiyan, hindi malakas o marahas, ngunit malamig at malinaw. Ang uri ng hiya na nagtatago sa likod ng magalang na salita at katahimikan. Dumikit sa kanya ang mansadong damit. Napansin niya ang mabilis na sulyap ng mga tao, mausisa ngunit panandalian. Walang pumigil, walang nagtanong kung may pagkakamali. Tahimik nang napagdesisyunan, hayaan na lang. Sa labasan, kinuha ng organizer ang pansamantalang badge sa kanyang leeg. Hindi man lang siya tiningnan. "Baka nagkaroon lang ng mix-up," kaswal niyang sabi. Ang mix-up ay salitang ginagamit kapag gustong burahin ang konsensya nang hindi inaako ang responsibilidad. Hinawakan ni Santiago ang badge sandali, parang iniisip kung sasagot siya, ngunit hindi siya nagsalita. Tinuruan na siya ng buhay kung kailan walang mababago ang mga salita. Sa mahigit 60 taon niya, nakita na niya ito dati. Alam niya ang ibig sabihin nito. Sumara ang pinto sa likuran niya, pinutol ang musika at tawanan. Sa loob, nagpatuloy ang selebrasyon. Nag-ikot ang mga server na may dalang inumin. Tumawa ang mga tao malapit sa entablado. Nagpatuloy ang party na parang walang nangyari. Ang insidente ay naging isang footnote, madaling kalimutan. Sa labas, inayos ni Santiago ang kanyang damit. Tiningnan niya ang refleksyon niya sa salamin, saka dahan-dahang huminga.
Walang galit sa mukha niya, kundi ang pamilyar na halo ng pagod at pag-unawa. Alam niya ang mensaheng ipinadala nang walang nagsasabi, hindi ka nababagay dito. Walang sumigaw nito, hindi na kailangan, at marahil iyon ang mas masakit. Dahil kapag ang pagbubukod ay nakasuot ng pagiging magalang at walang tumututol, hindi na ito nagiging exception, nagiging tuntunin na ito upang tunay na maunawaan kung bakit hindi tumugon si Santiago noong gabing iyon. Kailangan nating bumalik sa uri ng taong siya ay palaging naging, tahimik, mapagmasid, isang lalaking pumapasok sa isang silid at kusang nagiging bahagi ng background. Umuupo siya, nag-oobserba at nagsasalita lamang kapag may tunay siyang mahalagang sasabihin. Hindi ito takot, isa itong nakasanayan. Maaga niyang natutunan sa buhay na ang mga taong mas kaunti ang salita, kadalasan ay mas marami ang naririnig at ang naririnig mo ay mas nagsasabi ng totoo kaysa sa direktang sinasabi ng mga tao. Hindi nagmula si Santiago sa pribilehiyo, nagsimula siyang magtrabaho habang bata pa mula sa pinakailalim. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti siyang umangat. Hindi niya kailanman itinuring na mababa ang anumang trabaho. Halos lahat ng uri ng gawain ay nagawa niya. At dahil doon, natutunan niyang igalang ang papel ng bawat tao. Hindi siya naakit sa atensyon o pagkilala. Nakatuon siya sa paglutas ng problema, hindi sa pagiging nakikita. Sa mga meeting, hindi si Santiago ang pinakamalakas ang boses. Tahimik lang siyang nakaupo, nagmamasid. Ngunit kapag nagsalita siya, iyon ay upang ituro ang isang bagay na walang ibang nakapansin. Sa ganitong paraan siya unti-unting napunta sa mga mesa ng desisyon. Lumalagda ng kontrata, gumagabay sa negosasyon at nakaupo sa mga boardroom. Hindi siya kailanman sumigaw. Kahit tumanda siya, nanatili siyang pareho. Payak ang damit, kalmado ang mga mata at tindig na nagsasalita ng tahimik na kumpiyansa. Hindi siya interesado sa mamahaling relo o pampublikong papuri. Para kay Santiago, hindi kailanman layunin ang estado. Dumarating lamang ito kapag nakatuon ka sa paggawa ng mahalaga. Ang mga tunay na nakakakilala sa kanya ay nakakaunawa. Matalas siya sa numero, marunong sa tao at bihasa sa pagbabasa ng tamang timing. Alam niya kung kailan magsasalita at kailan mananatiling tahimik. Kaya noong gabing iyon sa party, hindi aksidente ang kanyang presensya. Hindi siya naligaw, hindi siya napunta sa maling gusali. Ang ganitong uri ng lugar, ang mga tahimik na laro ng hierarchy at control, hindi ito bago sa kanya. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili. Habang ang iba ay nagsasalita ng malakas upang humingi ng pansin, mas gusto ni Santiago ang tahimik na pagmasid. Doon niya napapansin ang mga bagay na madalas hindi nakikita ng iba. Nakakatawa dahil ang paraan niya ng pagdadala sa sarili kalmado at hindi mapagpanggap. Ang dahilan kung bakit minamaliit siya ng iba. Ngunit ang parehong ugali rin ang nagbukas ng mga pintuan sa kanyang buhay na hindi man lang alam ng iba na umiiral. Ang relasyon niya sa kumpanya ay hindi nagsimula sa titulo o name tag. Nagsimula ito bago pa man may mag-toast sa ballroom na yon. Noong ang kumpanya ay isa pa lamang ideya, isang marupok na pangarap na halos walang hugis. Si Santiago ang unang naniwala rito. Wala siya sa mga press photo, hindi siya nagpapadala ng magagarbong email, ngunit naroon siya sa likuran, gumagawa ng mga desisyong nagpatatag sa lahat noong muntik nang bumagsak ang kumpanya. Sa mga unang araw, si Santiago ang tumulong bumuo ng mga kontrata mula sa simula. Siya ang nagpakilala sa mga founder, sa mga partner na mas nagtitiwala sa kanyang salita kaysa sa anumang makintab na pitch. Nang naging mahirap ang lahat, naglabas siya ng sarili niyang pera sa panahong walang ibang mangangahas. Ngunit hindi siya humingi ng kredito, ayaw niya ng malaking titulo o marangyang opisina. Mas gusto niya ang anino,
nagbibigay ng payo kapag hinihingi at pumapasok lamang kapag kailangan. Habang lumalaki ang kumpanya, dumating ang mga bagong mukha. Ang mga lumang pangalan ay unti-unting nawala. Ngunit hindi ito ikinabahala ni Santiago. Alam niya ang ginawa niya at alam niya ang kahulugan ng ambag niya. May mga dokumento, kontrata, legal na detalye, marami na ang nakalimot na dumaan sa kanyang mga kamay. Tahimik ang koneksyon niya sa negosyo, ngunit hindi matitinag. Noong gabing iyon, hindi siya naroon para sa selebrasyon. Hindi rin iyon tungkol sa nostalgia. Inanyayahan siya upang masaksihan ang pagpirma ng isang malaking kasunduan, isang deal na magbabago sa kinabukasan ng kumpanya. Isang kontratang mataas ang panganib at ang presensya niya ay hindi opsyonal. Mahalaga ito. Kahit karamihan sa mga tao roon ay hindi alam. Habang tahimik siyang nakatayo, tinatrato na parang estranghero, pinagmamasdan niya ang mga taong ngayon ay namumuno sa kumpanyang tinulungan niyang hubugin. Pinapansin niya ang kanilang ekspresyon, tono, at kung paano nila tratuhin ang iba. At kahit nakita nila siya bilang outsider noong gabing iyon, alam niyang hindi magtatapos ang gabi sa paraan ng pagsisimula nito. Hindi dahil gusto niya ng paghihiganti, kundi dahil ang katotohanan ay may paraan upang dumating sa tamang sandali. Sa loob lumakas ang musika, gumaan ang mood, muling nagkiskisan ang mga baso, naglakad ang mga executive na parang siguradong sila ang may kontrol. Ang kontratang pipirmahan ay ipinagdiriwang na parang tapos na. Isang multi-million-dollar na kasunduan, isa itong deal na maaaring mag-angat sa kumpanya, magdala ng malalaking investment at magbukas ng napakalalaking bonus para sa mga nasa taas. May isang direktor na bumulong na formalidad na lang ito. May isa pang tumawa, tinawag ang party na victory lap bago pa man dumampi ang panulat sa papel. Walang stress, walang pag-aalinlangan, lahat ay naniniwalang tapos na. Ngunit ang hindi nila napansin o piniling balewalain ay hindi pa kumpleto ang papeles. May isang mahalagang pirma pa ang nawawala, isang huling approval na nakatali sa isang partikular na clause sa kasunduan, isang detalye na nakatago sa malalim na bahagi ng kontrata, kilala ng iilan, naaalala ng mas kaunti pa. Isang assistant medyo kinakabahan ang muling tumingin sa relo. Mahinahon niyang tinanong kung dumating na ba ang taong responsable para sa huling sign-off. May sumagot ng malabo, darating din siya. At tulad noon natapos ang usapan, tinabunan ng musika ang pag-aalala. Nagpatuloy ang selebrasyon. Sapagkat sino ba ang mag-aakalang ang isang napakahalagang tao ay naiwan sa labas. Sa labas, tinapos ni Santiago ang pag-ayos sa kanyang damit. Kalmado ang galaw niya, walang pait sa kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin ng pintuan, pinagmamasdan ng mga tao sa loob na naniniwalang ang lahat ay naaayon sa plano. Ang hindi nila alam, ang hindi nila nauunawaan, ay nakasalalay pa rin ang kanilang kinabukasan sa mismong lalaking kanilang pinalayas. Nagpapatuloy ang selebrasyon, ngunit may isang mahalagang bagay na hindi pa dumarating sa pangunahing mesa. Hindi naman nagkakagulo ang silid, ngunit may bahagyang pagbabago, isang shift sa hangin. Patuloy ang musika, patuloy ang liwanag, ngunit humihina ang enerhiya. Unti-unting nawawala ang ritmo ng mga usapan. Sa gitnang mesa, isang investor ang tahimik na nagbabasa ng kontrata. Mas nagiging seryoso ang kanyang mukha habang sinusuri ang bawat pahina, binabasa ang bawat clause ng mas maingat. Pagkatapos, bigla siyang huminto. Napako ang tingin niya sa isang bakanting linya sa ibaba ng dokumento. May kulang na pirma. Inangat niya ang kanyang tingin at sa isang kalmadong boses na tumagos sa ingay ng paligid, nagtanong, "At nasaan si Ginoong Santiago?" Bumagsak ang tanong na parang may bigat. Ang pangalan ay pamilyar sa iilan, ngunit tila kakaiba sa iba. May ilang executive ang nagtinginan,
hindi sigurado, nagkibit balikat sa isa't isa. Isa sa kanila ang agad sumagot, masyadong mabilis, sinasabing kontrolado ang lahat. Ngunit hindi ito binitawan ng investor. Inulit niya ang tanong, mas diretso ngayon. Kailangan ko siyang makausap bago ako pumirma. Nasaan siya? Isang katahimikan ang nagsimulang gumapang sa buong silid. Walang panik, walang sigawan, ngunit lumalaking pagkailang. Nagtinginan ng mga staff na may pag-aalala. Isang assistant ang kinakabahang nag-scroll sa kanyang mga mensahe. May isa pang empleyado ang tahimik na lumabas, ramdam na may mali. Ang pangalang Santiago ay nagsimulang lumutang sa pagitan ng mga usapan, ngunit hindi pa ito nagdurugtong. May ilang nakakaalala ng isang matandang lalaking nakita kanina. Ang iba'y nakakunot noo, nagtataka kung bakit ngayon lang naging mahalaga ang detalyeng ito. Unti-unting humihina ang kumpiyansang pumuno sa silid buong gabi. Walang alarm, tanging nakakabahalang pagkaunawa na may isang mahalagang tao ang nawawala. Nanatiling nakaupo ang investor, nakapulupot ang mga braso, hindi galit. Naghihintay lamang, may tahimik na autoridad. Nagpapatuloy ang party, ngunit wala ng tunay na nagdiriwang. Ang dating kumpiyansa ay naging suspense at pagkatapos may isang taong halos pabulong na nagtanong ng tanong na matagal nang iniiwasan ng lahat. Yung lalaking pinaalis kanina, siya ba yon? Siya ba si Ginoong Santiago? Hindi biglang dumating ang katahimikan. Una, ang mga pag-uusap ay naging bulungan, pagkatapos tuluyang tumigil. Ang musika na dati pumupuno sa espasyo biglang naging masyadong malakas, hindi angkop sa silid na unti-unting nagigising sa sarili nitong pagkakamali. May isang executive ang bumalik mula sa labas. Maputla ang mukha. Hindi siya nagsalita, hindi na kailangan. Tumingin lamang siya sa pangunahing mesa at sa isang tingin na yon may nakumpirma. Isang bagay na sana'y hindi totoo, tahimik na kumalat ang katotohanan, may bumubulong, may tumatango, at tulad ng mabagal na alon, tumama ang realization sa lahat ng nasa silid. Si Ginoong Santiago ay hindi isang ligaw na bisita, hindi siya dating empleyadong sumingit sa party. Siya ang partner, ang lalaking, ang kumpanya, ang co-signer ng kontrata. Ang taong, ang pirma, ay hindi opsyonal, kundi mahalaga. Ang tanging pirma na makakapagtapos sa buong multi-million-dollar deal. At ang realization ay hindi dumating na parang kidlat. Dumating ito ng dahan-dahan, tulad ng hiya. Iba'y umiwas ng tingin, ang ilan ay nakatitig sa sahig. Ang iba'y muling binabalikan sa isip ang eksena kanina, ang natapong pagkain, ang malamig na pagtanggi, ang tahimik na pag-escort palabas ng pinto. Wala nang tumatawa ngayon, walang nangangahas magsalita. Hindi na takot na masira ang party ang nararamdaman nila. Takot na sa presyo ng ginawa nila. Nanatiling nakaupo ang investor, kalmado ngunit matatag, nagmamasid. Hindi siya nag-akusa, hindi siya nanisi. Sinabi lamang niya ang katotohanan ngayon ay bumabalot sa buong silid. Kung wala si Ginoong Santiago, walang deal. At sa isang iglap, nagbago ang gabi. Walang opisyal na announcement, walang kumuha ng mikropono. Ngunit alam ng lahat, tapos na ang party. Ang natira ngayon ay hindi selebrasyon, kundi ang mabigat na pagkaunawa na ang pinsalang nagawa ay hindi lang personal. Isa itong sakunang pagkakamali at ginawa nila ito sa harap ng pinakamasamang posibleng saksi. Pagkatapos, bumalik si Santiago sa pagkakataong ito sa harapang pintuan. Naglakad siya sa parehong hallway tulad ng dati, ngunit ang atmosfera ay lubos nang nagbago. Patay na ang musika. Mabigat ang katahimikan, walang palakpakan, walang masayang pagtanggap, malinis na muli ang kanyang damit, kalmado ang kanyang mukha, wala siyang galit, tanging malalim na kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan ng isang taong hindi na kailangang magpatunay ng anuman.
Isang staff member lamang ang kasabay niya, malayo ang distansya, tahimik, hindi nangangahas magsalita. Pagpasok ni Santiago sa silid, lahat ng ulo ay napalingon, ngunit hindi paghanga ang nagtulak sa kanila, kundi hiya. Dahan-dahan siyang naglakad, walang pagmamadali, matatag ang bawat hakbang. Tumingin siya sa paligid na parang kilala niya ang lugar. Hindi dahil palagi siyang napapansin, kundi dahil palagi siyang naroon, kahit hindi pinapansin. Nakarating siya sa pangunahing mesa at huminto. Lahat ay kusang tumahimik. Hindi na kailangang humingi ng katahimikan. Absoluto na ito. Ipinakilala niya ang sarili sa ilang salita lamang, ang buong pangalan niya at ang kumpanyang kanyang kinakatawan. Walang sermon, walang paninisi, walang banggit sa nangyari kanina. Wala siyang sinabi tungkol sa natapong pagkain, wala tungkol sa malamig na pagtrato, wala tungkol sa pagpapaalis sa kanya. Matatag at mababa ang kanyang boses. Boses ng isang lalaking natutong sa pagdaan ng mga taon na ang dignidad ay hindi nangangailangan ng lakas ng tunog. Sinubukan ng ilang executive na salubungin ang kanyang tingin, ngunit hindi nila kaya. Ang iba'y bumuka ang bibig upang humingi ng tawad, ngunit walang lumabas na salita. Tahimik na nakinig si Santiago, matiyaga, ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Hindi na niya kailangang sabihin ang alam na ng lahat. Ang presensya niya lamang, kalmado at matatag, ay sapat upang ibunyag ang lahat. Ang pagkakaiba sa kung sino ang inakala nilang siya at kung sino siya talaga ay hindi na maikakaila. At sa sandaling iyon, si Santiago ay hindi lamang bisita o partner. Siya ang lalaking may hawak ng huling desisyon. Hindi na muling magpapatuloy ang party. Hindi na ito maaari. Patay ang musika. Ang mood ay lumampas na sa puntong maibabalik. Nananatiling nakatayo si Santiago, matatag sa kanyang lugar, muling inaangkin ang espasyong palagi namang kanya. Kahit hindi ito nakita ng iba at sa buong pangyayari, hindi man lang niya minsang itinaas ang kanyang boses. Naghintay si Santiago hanggang ang bawat mata ay nasa kanya. Pagkatapos, dala ang parehong tahimik na presensya na mayroon siya noong unang pumasok siya sa bulwagan, nagsimula siyang magsalita. Matatag ang kanyang boses, hindi malakas, hindi malamig, kundi kalmado lamang. Sinabi niyang dumating siya ng mas maaga, na napagkamalan siyang isang taong hindi kabilang doon, na siya ay pinahiya sa harap ng lahat habang nanonood ang mga empleyado at bisita. Hindi siya gumamit ng mabibigat na salita, hindi siya nagturo ng daliri o nagbanggit ng pangalan. Ikinuwento lamang niya ang nangyari, hakbang-hakbang tulad ng pag-usad nito. Habang lumulubog ang kanyang mga salita sa silid, may ilang tao ang nanigas. Ang iba naman ay yumuko, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Isang bagay ang malinaw kay Santiago, hindi siya narito upang gumawa ng eksena o humingi ng paghihiganti. Ngunit hindi rin niya kayang magkunwaring walang nangyari, sapagkat ang nangyari ay hindi lamang simpleng kalituhan. May mas malalim itong ibinunyag. Ipinakita nito kung paano tratuhin ang mga tao kapag tila wala silang kapangyarihan, kapag wala silang titulo, badge o tamang suit, kapag hindi sila mukhang mahalaga. At dahil doon, sabi niya, hindi siya makakapagpatuloy sa pagpirma ng kontrata. Hindi ngayong gabi. Walang ultimatum, walang pagbabanta. Isang malinaw at tahimik na desisyon lamang. At sa katahimikang iyon, mas mabigat pa kaysa anumang sigaw. Ang kanyang mga salita ay tumama ng mas matindi kaysa anumang akusasyon. Isang executive ang sumubok magsalita, subukang pagaanin ang lahat sa pagsasabing ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi nakipagtalo si Santiago. Simple lamang ang sagot niya. Ang integridad, hindi dahilan, ang bumubuo ng mapagkakatiwalaang kapaligiran. At sa isang iglap, nagbago ang buong mood. Kumalat ang balita sa silid ng mas mabilis pa kaysa anumang anunsyo. Ang kontrata
Ang ipinagdiriwang ng lahat ay hindi mapipirmahan ngayong gabi. Walang dramatikong pagsabog, walang mainit na argumento. Isang tahimik na desisyon lamang, ngunit may bigat na hindi maikakaila. Unti-unting naglaho ang selebrasyon. Napalitan ng pag-aalala ang champagne. Ang gabing dapat sana'y tagumpay ay naging babala, isang babalang hindi na maaring baliwalain. Nagsimulang umalis ang mga bisita, tahimik at mas maaga kaysa plano. Hindi na bumalik ang musika, hindi na rin ang tawanan. At kahit walang sumabog sa sandaling iyon, may nabasag. Ramdam ito ng lahat at pagkatapos dumating ang mga epekto, hindi sa chismis, kundi sa mga aksyon. Nagsimula ang kumpanya ng sunod-sunod na internal audits at pagsusuri. Isang uri ng malalim, matagal nang dapat gawin na pagninilay na hindi na maaaring ipagpaliban. Ang mga taong dating gumagalaw ng walang tanong ay nagsimulang mawalan ng pundasyon. Ang iba naman na hindi na kayang bigyang katwiran ang kanilang posisyon kapag nahulog ang maskara ay bumaba sa kanilang tungkulin. Walang pampublikong paghahanap ng masisisi. Walang dramatikong pagtanggal. Mga malinaw na pagbabago lamang na nagpapakita ng isang katotohanan, may kapalit ang pagkakamali. Hindi sinundan ni Santiago ang nangyari pagkatapos. Hindi siya nag-post sa social media. Hindi siya nagbigay ng pahayag sa press. Bumalik lamang siya sa kanyang buhay. Dala ang parehong tahimik na paninindigan na mayroon siya nang dumating siya noong gabing iyon. Walang pangangailangan ng atensyon. Walang interes na gawing headline ang pangyayari. Na iparating na ang kanyang mensahe, nakapagsalita na ang kanyang kilos, at para sa lahat ng naroon, nananatili ang aral, nakaukit hindi sa talumpati, kundi sa katahimikang sumunod. Ang respeto ay hindi pabor. Hindi ito nakukuha dahil sa itsura, edad o yaman. Ito ay pundasyon, hindi mapag-uusapan, at ang dignidad hindi naghihintay ng pahintulot. Hindi nagtatapos ang kwento sa palakpakan. Walang aplos ang nagsasara ng eksena, ngunit may mas tumatagal na naiwan ang paalala na ang halaga ng tao, tunay, hindi matatanggi. Ay hindi kailanman nangangailangan ng permiso upang umiral.